Okay po, no? Maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon, no? So, mapapansin nyo mga kaibigan, yung mga showdown natin inatrasan. No? Pagpapatunay lang yan na hindi niya kayang patunayan. Sabi ko, si Pedro pa pinatungan ng kamay si Linus para maging pontiff ng Roman Catholic Church. Kasi nasa CCC nila yan, including the number 8, no, of their dogmatic constitution, yung Lumen Gentium. May apostolic succession sila from Peter to the present pontiff. So wala pala siyang sitas na may papakita sa akin na si Pedro pinatungan ng kamay si Linus. Ibig sabihin, putol, no? Kaya wala silang apostolic succession na nagpapatunay ng kanilang pagiging true church ayon sa CCC nila at sa kanilang Lumen Gentium. No? So dito maliwanag, wala silang batayan sa Biblia. Claim lang nila yon. So makikita nyo sa mga pagtatanong ko, no? Tinanong ko siya, sabi niya 1870 raw ang Roman Catholic Church. Ay sa Biblia, ang pinakahuling isinulat ng mga apostol, 98 AD, no? Yung Book of John, yung sulat ni Juan. Nakasulat na nung unang siglo sa 12 verses ng Biblia, Iglesia ng Diyos. 43:7 ng aklat ng Isaias, 9:19 ng Daniel, dapat itinatawag sa pangalan ng Diyos. So sa Roman Catholic Church na pangalan, wala ang pangalan ng Diyos, bagsak agad sa Biblia. No? Oo. Pagkatapos, tinanong ko siya doon sa unang Pedro 5:13. Ang binabanggit ba dyan ni Tyre, no, na mas reliable kay Strong? Yung bang Roma? Ayaw kong sagutin sa Tyre at kay Strong. Nagpipilit siya sa Living Translation. Bakit? Kasi, wala alam niyang mali sa mga nakakaalam ng mga Strong Concordance kung anong Babylonia, yung tinutukoy sa 5:13. So, ang tinutukoy po sa 5:13 ng unang Pedro, yan po yung Babylonia na pinagdalahan sa Israel. Sabi ko nga, showdown na no? O babasa tayo ng sita sa Biblia. 743 ng gawa. Ang alam nilang Babylonia na pinagdalahan doon sa mga Israelita, walang code na pag sinabing Babylonia, yan ang Roma. Wala nun. Kaya pag sinabi ni Pablo, Roma 1:7, Roma talaga yun. Pag sinabi nilang Babylonia, Babylonia talaga. Kasi hindi tayo nag-uusap sa Revelation. At pag sinabi ni Tyre at ni Strong, maniwala tayo. Kasi sila ang mas nag-aral kaysa dito sa kausap ko, hindi naman scholar ito. Papakita ko yung ulat ni Strong, no? So, H894, Babylon, the capital of Chaldea. So, ang Babylon na yan, hindi ang Roma, capital na ng Chaldea. O ano ang sabi ni Tyre? A very large and famous city, the residence of the Babylonian kings, situated on both banks of Euphrates, Cyrus had formerly captured it. So, hindi po nakarating si Pablo sa Roma kasi ang nasa 5:13 Babylonia. At doon sa Galacia, Kapitulo 2, versikulo 7 patuloy, no? O kung sa 6, no? Ang destino po ni Pedro ay sa mga Hudyo. Hindi po sa Israel. Kaya dito pa lang, walang batayan yung ating kausap. No? Kasi ang tanong ko sa niya, ipinangaral ba ng mga apostol sa Roma ang Iglesia ng Diyos? Sumagot siya. Yes, si Pedro, si Pablo. So doon pa lang, sa pagsagot niya sa aking kaganina ng yes, ang ipinangaral pala ng mga apostol, hindi Roman Catholic Church, kundi Iglesia ng Diyos. So sa tanungan kaganina, inaamin na ng kausap ko yung stand ko. Talo na siya. So may referensya ako sa tanungan, umamin. O dinagdagan ko kaganina sa Britannica, dadagdagan natin sa sa kanilang publication. No? Katunayang wala silang apostolic succession. Gusto kong basahin sa inyo ang Catholic Encyclopedia. No? Ito po yung Catholic Encyclopedia, Volume 1, page 309. Ganito po ang nakasulat dito. Ito, babasahin ko sa inyo. Catholic Encyclopedia, Volume 1. Ayan. Page 309. Christian Roman Empire. So, nahahati po ito sa tatlong panahon. Anti-popes elected in this period were Felix II, Orsinius, Eulenius, no, etc. So dito, meron pong apat. Ano po? Sa page 310, no, medieval origin, no. So dito po, marami ring binabanggit. Kung isa-isahin ko, napakadami, no. Si Constantine II, Philip Anastasius, Boniface, no. John 16, no, Gregory VI, so napakarami. Pagdating naman sa Age of Humanism, anti-popes of this period were Nicholas V, no, Clement VII, Benedict VIII. So, ayun ang ulat ng kanilang Catholic Encyclopedia, Volume 1, page 309 and 10. Ibig sabihin, wala talagang apostolic succession.
na nagpapatunay sa true church. Biro mo, kiniklaim ng CCC nila at sinasabi nitong ating kausap, dapat daw hanapin ko yung namumuno ngayon. Wala naman pala kayong apostolic succession. Ayon ka ganina sa sinabi mo sa akin, no? At ayon din dito sa referensya ko. Pati yung kaganinang binanggit mo sa 5.13, dahil hindi naman pala Roma yun, kundi Babylonia na nakapture ni Cyrus. Ayon kay Tyre at ayon kay Strong. At inamin mo, iglesia ng Diyos ang ipinangharal ni Apostol Pablo at Pedro. Sa pagtatanong ko, recorded dyan. Kaya sisikat ka, kaibigan, sa debate na ito. Inamin mo, hindi Roman Catholic Church. Ayun, pupunta ako sa another page. No? Ang sabi ng kanilang publication, in the fourth period, factions, basahin ko yung kanilang Catholic encyclopedia. Sila may sabing walang apostolic succession. Binasa ko rin sa 5.13 kay Tyre at kay Strong at inamin niya kaganina, ang ipinangasal daw ni Pedro, iglesia daw Diyos, hindi naman pala Roma, 1870, ayon kay sa publication nila. So dito pa lang, talo na itong kausap ko. Sisikat talaga ito ngayon. Ano? Sisikat ito. At the fourth period, factions develop among the cardinal electors. Meron palang mga faction, sabi ng kanilang ang kanilang publication. Tuloy natin. This time they were caused by national rivalry. In 1378, the French cardinals elected as an antipope of French cardinals elected as an antipope of Geneva Clement VII. So iniuulat talaga ng kanilang publication. May antipope. Pag sinabing antipope, sa demonyo yun. Kaya ayon sa publication nila, napamahalaan sila ng mga sa demonyo. Walang apostolic succession. Kaya mali yung sinasabi niya kaganina na dapat hanapin ko ngayon yung namumuno sa kanila. Doon ako aanib at may memorandum kami. Iba yung sinasabi ng publication mo. Napamahalaan kayo. There is no apostolic succession. Ano? At mali yung sinasabi sa CCC na ang inyong karapatan nagmula kay Peter. Kasi nga ito maliwanag na pruweba, binasa ko na. At inamin mo kaganina sa Iglesia ng Diyos ang ipinangaral. So hindi nga 1870 Roman Catholic Church. Kaya napatunayan ko yan sa debate na to. Ngayon, itutuloy ko itong ating pag-uusap tungkol dito. So meron akong mga napatunayan na ipakita ko sa inyo, no? Based on their publication. Kasi sinabi niya kaganina. Tapos yung 9:31, ang sabi niya kaganina, iglesyang laganap daw doon Roman Catholic Church. Hinamot ko ng shoutout, ayaw naman humarap. Tignan natin sa Biblia. Ano ba yung iglesyang laganap? Sa 9:31, sa 14:23 ng unang Korinto, sa 16:23 ng Roma 1:8, alin ba yun? Basahin natin. Ganito magligaw yung mga kausap natin na hindi naiintindihan yung talata. Pag MCJ ang kausap nyo, matututo kayo. Ito, ang sabi sa Gawa 9:31. Ang throughout all pala rito, o yung kataholos, yung iglesyang lumaganap sa Judea, sa Samaria at sa Galilea, ayon sa 9:31, kayo magbasa, mga nakikinig, bababasa nyo. Tanong tayo kay Pablo, ano ba ang pangalan ng iglesia sa Judea? Roman Catholic Church, 1870. Pag nabasa ko, lagapak na naman ito. Basahin natin. Unang Tesalonica 2 at ang talata ay 13. Sapagkat kayong mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos sa Judea kay Kristo Jesus. Ano yung nakasulat sa 2:13? Iglesia ng Diyos. Yung lumaganap sa 9:31, no? Yung throughout all o kataholes, lumaganap sa Samaria, sa Galilea at sa Judea, iglesia ng Diyos. At sa 12 verses ng Biblia, walang Roman Catholic Church. Kaya, lumaganap ang doktrina ng kausap ko, no? Time na. Reported, inamin niya iglesia ng Diyos. No? Ayun na bahalang magpasya.